Welcome to my YouTube channel where faith meets real life. From ancient truths to modern vibes, we explore every page of the scriptures, we deep dive into the words of God, and we help discover and reveal the truth and the stories that inspire us all. Whether you're seeking, believing, doubting, being skeptical, or just curious, you're in the right place. New videos every week. Remember to hit the subscribe button, take a deep breath, and let's get started. Disclaimer: the conviction in the Bible's authority, and the key tenets of Christianity, serve as the foundation for these views, opinions, and material, which are expressed from a globally recognized and accepted core Christian perspective. Any allusions to other faiths, spiritual traditions, or belief systems, are meant to politely address and, when required, correct viewpoints or teachings that are thought to be in conflict with, and incorrect with biblical truth, rather than to insult or disparage. The goal is to defend the authentic gospel of Jesus Christ, the correct teaching of the Holy Bible, its proper interpretation and application, and to provide clarity to matters of faith, not to offend religion, people, beliefs, or cultures. All viewers are urged to approach this content with an open, impartial mind and way of thinking, with discernment and humility, and to seek the truth, while showing love and respect for others. It is highly recommended that everyone read their own Bible, study it, and search for the truth on their own, with the assistance of the internet, search engine, and artificial intelligence like Google and ChatGPT. Who or what were the Nephilim? The Nephilim, fallen ones, giants, may have been the offspring of sexual relationships between the sons of God and the daughters of men in Genesis 6, 1-4. There is much debate as to the identity of the Nephilim, verse 4, and the sons of God, verse 2, who seem to be distinct from the human beings in verse 1. One theory is that the sons of God were fallen angels, demons, who took on physical form and mated with human females, or demons who possessed human males who then mated with human females. These unions resulted in extraordinary offspring, the Nephilim, who were heroes of old, men of renown, of a giant size, and apparently enhanced physical abilities, Genesis 6:4. If demons were involved in producing the Nephilim, it is likely those demons are the ones who were judged by God and are now kept in darkness, bound with everlasting chains for judgment on the great day, Jude 1:6. Assuming the Nephilim were the spawn of demons, why would demons want to cohabit with human women and produce offspring? One speculation is that the demons were attempting to pollute the human bloodline in order to prevent the coming of the Messiah. God had promised that the Messiah would one day crush the head of the serpent, Satan, Genesis 3:15. The demons in Genesis 6 were possibly attempting to prevent the crushing of the serpent and make it impossible for a sinless seed of the woman to be born. There are at least two objections to the theory that the Nephilim were demon-human hybrids. First, there is nothing in the text to expressly identify the sons of God as angels. Second, the Bible never indicates that angels are physiologically compatible with women and can procreate with them, unless Genesis 6 is the only instance. Others have suggested that the sons of God might be fallen angels who possessed men. As in the first theory, the phrase sons of God could still refer to fallen angels, the difference being that the demons were using mortal men to accomplish their goals. While this view would resolve the physiological problems of the first theory, there is, again, nothing in the text to suggest demonic possession. Another view of the Nephilim is that the statement, "there were giants on the earth in those days," Genesis 6:4 and KJV, simply means that everyone was big and tall and mighty. Genetically, humanity was still in a nearly pristine condition. This theory takes the view that these sons of God were simply men. This would explain why there were giants before the flood, and also afterward. Genesis 6:4, cf. 1 Samuel 17:4-7, as primeval genetic material survived in Noah's family. The fact that Nephilim were still around sporadically after the flood is an indicator that giants like Goliath were exceptional, but not superhuman. According to legend, the Book of Enoch and other non-biblical writings, the Nephilim were a unique race of giants and superheroes who committed acts of great evil. In the 2014 movie Noah, starring Russell Crowe, the Nephilim are fallen angels encased in rock. All that the Bible directly says about the Nephilim is that they were heroes and famous warriors of ancient times, NLT, or powerful men of old, the famous men, CSB. The Nephilim were not aliens, angels, watchers, or rock monsters. They were literal, physical beings. As mentioned, there were some Nephilim after the flood, according to Genesis 6:4. When the Israelites spied out the land of Canaan, they reported back to Moses, "We saw the Nephilim there. The descendants of Anak come from the Nephilim."
We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. Numbers 13:33. Later, as Moses addressed the people of Israel before they entered Canaan, he mentioned the sons of Anak. You are now about to cross the Jordan to go in and dispossess nations greater and stronger than you, with large cities that have walls up to the sky. The people are strong and tall, Anakites. You know about them and have heard it said, "Who can stand up against the Anakites?" Deuteronomy 9:1-2. These giants were destroyed by the Israelites with God's help. Deuteronomy 3:10-11, 9:3, Joshua 11:21-22, 1 Samuel 17. It's a mysterious passage, but Genesis 6:4 states that there were Nephilim in the land in the days before the flood. The passage does not explicitly say how these giants came to be. It is best to not be dogmatic on an issue about which the Bible says so little. Sino o ano ang mga Nephilim? Ang mga Nephilim, mga hinulog, mga higante, ay maaaring ang mga naging supling mula sa nangyaring sexual na relasyon sa pagitan ng mga anak ng Diyos at ng mga babae na anak ng mga tao sa Genesis 6, 1-4. Maraming pagtatalo tungkol sa pagkakakilanlan ng mga Nephilim, talata 4, at ang mga anak ng Diyos, talata 2, na tila naiiba sa mga tao sa talata 1. Ang isang teorya ay ang mga anak ng Diyos ay ang mga inihulog na anghel, demonyo, na nagkatawang tao at nakipagtalik sa mga babaeng tao, o mga demonyong sinaniban ang mga lalaki ng mga tao at pagkatapos ay nakipagniig sa mga babae ng tao. Ang mga pagsasama na ito ay nagbunga ng pambihirang mga supling, ang mga Nephilim, na mga bayani noong unang panahon, mga lalaking kilala na sobrang tangkad sa sukat at higit na pinahusay na pisikal na mga kakayahan. Genesis 6:4. Kung ang mga demonyo ay kasangkot sa paglikha ng mga Nephilim, malamang na ang mga demonyong iyon ay ang mga hinatulan ng Diyos at ngayon ay pinananatili sa kadiliman na nakagapos ng walang hanggang pagkakatanikala para sa paghuhukom sa dakilang araw. Judas 1:6. Kung aakalaing ang mga Nephilim ay pinanganak ng mga demonyo, bakit gugustuhin ng mga demonyo na makipagniig sa mga babae ng tao at magbunga ng mga supling? Ang isang haka-haka ay ang mga demonyo ay nagtatangkang dumihan ang bloodline ng tao upang maiwasan ang pagdating ng Mesyas. Ipinangako ng Diyos na balang araw dudurugin ng Mesyas ang ulo ng ahas, si Satanas. Genesis 3:15. Ang mga demonyo sa Genesis 6 ay posibleng nagtangka na pigilan ang pagdurog sa ahas at gawin itong imposible para sa isang walang kasalanan na binhi ng babae na maisilang. Mayroong hindi bababa sa 2 pagtutol sa teorya na ang mga Nephilim ay mga hybrid na kombinasyon ng demonyo-tao. Una, walang anuman sa teksto na hayagang tinutukoy ang mga anak ng Diyos bilang mga anghel. Pangalawa, hindi kailanman ipinahiwatig ng Biblia na ang mga anghel ay physiologically compatible sa mga babae at maaaring magkaanak sa kanila, maliban kung ang Genesis 6 ay ang tanging halimbawa. Iminungkahi ng iba na ang mga anak ng Diyos ay maaaring ang mga hinulog na anghel na sumanib sa mga kalalakihan ng mga tao. Tulad ng sa unang teorya, ang pariralang mga anak ng Diyos ay maaari pa ring tumukoy sa mga hinulog na anghel. Ang kaibahan ay ang mga demonyo ay gumagamit ng mga mortal na tao upang maisakatuparan ang kanilang mga layunin. Bagamat malulutas ng pananaw na ito ang mga problemang pisyolohikal ng unang teorya, muli, wala sa teksto na nagmumungkahi ng pagsanib ng demonyo. Ang isa pang pananaw sa mga Nephilim ay ang pananalitang may mga higante sa lupa noong mga araw na yon. Genesis 6, talata 4, NKJV, ay nangangahulugan lamang na lahat ay malaki at matangkad at makapangyarihan. Sa genetically, ang sangkatauhan ay nasa isang halos malinis na kondisyon. Isinasaalang-alang ng teoryang ito na ang tinutukoy na mga anak ng Diyos ay mga tao lamang. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit may mga higante bago ang pagbaha noon at gayon din pagkatapos. Genesis 6, talata 4, unang Samuel 17, talata 4-7. Dahil ang mga sinaunang genetic na material ay nakaligtas sa pamilya ni Noah. Ang katotohanan na ang mga Nephilim ay paminsan-minsan nasa paligid pa rin pagkatapos ng pagbaha ay isang pagpapahiwatig na ang mga higanteng katulad ni Goliath ay katangi-tangi ngunit hindi higit sa tao. Ayon sa alamat,
ang aklat ni Enoch at iba pang hindi biblikal na mga kasulatan. Ang mga Nephilim ay isang natatanging lahi ng mga higante at superhero na gumawa ng mga gawaing malaking kasamaan. Sa pelikulang Noah noong taong 2014 na pinagbibidahan ni Russell Crowe, ang mga Nephilim ay ang mga fallen angel na nakakulong sa bato. Lahat ng direktang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga Nephilim ay sila ay mga bayani at tanyag na mandirigma noong sinaunang panahon, NLT, o makapangyarihang mga lalaki noong unang panahon, ang mga tanyag na tao, CSB. Ang mga Nephilim ay hindi mga taga-ibang planeta, mga anghel, mga tagabantay o mga halimaw na bato. Sila ay literal na pisikal na mga nilalang. Gaya ng nabanggit, mayroon pang ilang Nephilim pagkatapos ng pagbaha ayon sa Genesis 6 talata 4. Nang tiktika ng mga Israelita ang lupain ng Canaan, nagulat sila pabalik kay Moises. Nakita namin ang mga Nephilim doon. Ang mga inapo ni anak ay nagmula sa mga Nephilim. Kami ay tila mga balang sa aming sariling mga mata at kami ay tumingin sa kanila. Mga bilang 13 talata 33. Nang maglaon habang nagsasalita si Moises sa mga tao ng Israel, bago sila pumasok sa Canaan, binanggit niya ang mga anak ni anak. Ikaw ngayon ay tatawid sa Jordan upang pumasok at aalisin ang mga bansang mas dakila at mas malakas kaysa sa iyo, na may malalaking lungsod na may mga pader na hanggang sa langit. Ang mga tao ay malalakas at matataas, mga Anakites. Alam mo ang tungkol sa kanila at narinig mo na sinabi, sino ang makasusupil laban sa mga Anakites? Deuteronomio 9, talata 1 hanggang 2. Ang mga higante na ito ay nilipol na ng mga Israelita sa tulong ng Diyos. Deuteronomio 3, talata 10 hanggang 11. Siyam, talata 3. Joshua 11, talata 21 hanggang 22. Unang Samuel 17. Ito ay isang mahiwagang sipi, ngunit ang Genesis 6, talata 4 ay nagsasaad na may mga Nephilim sa lupain noong mga araw bago ang pagbaha. Ang sipi ay hindi tahasang nagsasabi kung paano sumulpot ang mga higanteng ito. Pinakamabuting huwag maging dogmatiko sa isang isyu. Nakakaunti lamang o limitado ang sinasabi ng Biblia. Thank you for watching. If you enjoyed this video, be sure to smash that subscribe button for more worth watching content like this, and turn on the notification bell so you never miss out on any of my future videos. I am inviting you to also watch my other uploaded videos in my YouTube channel. Until next time, and see you in the next video.